Ang sabi po sa balitang ito ay US SEC and CFTC classify BTC, ETH, XRP, Dodge, and these crypto as non-securities. Isa pong napakalaking tagumpay ang sumalubong sa atin ngayon. Matapos po ang mahabang taon ng kalituhan sa regulasyon, sa wakas ay naglabas na po ang US SEC at CFTC ng isang joint 68-page guidance na tinatawag na Token Taxonomy. Ito na po ang sagot sa ating mga dasal, isang malinaw na classification kung alin ba sa ating mga paboritong crypto assets ang hindi itinuturing na securities. Ayon po sa bagong framework na ito, ang mga dambuhala gaya ni Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana at maging ang paboritong meme coin na si Dogecoin ay opisyal na pong kinikilala bilang digital commodities. Ibig pong sabihin, tapos na ang era ng takot na baka bigla na lang i-delist ang mga coins na ito dahil sa security loss. Pero wag po tayong pakakasiguro dahil may mga kondisyon pa rin ang SEC kung paano pwedeng maging security ang isang commodity, depende sa kung paano ito ibinibenta. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang 5 kategorya ng crypto, ang epekto nito sa ating portfolio at ang numerical impact ng desisyong ito sa global crypto adoption. Kaya handa na ba kayong malaman kung ligtas na ba ang inyong mga wallets? Umpisahan po natin sa 5 kategorya or 5 categories ng mga crypto assets. Ang SEC at CFTC ay hinati ang mundo ng crypto sa 5 pangunahing grupo. Una ay ang digital commodities. Pangalawa, digital collectibles. Pangatlo, digital tools. Pang-apat, stable coins. At ang pang-5 ay ang digital securities. Ang unang 4 na grupo kung saan ay ang commodities, collectibles, tools at stable coins ay opisyal na idiniklara na non-securities by nature. Ang pinaka-importante para sa atin ay ang kategorya ng digital commodities. Dito po inilagay ng SEC ang BTC, ETH, XRP, Dodge, pati na rin ang Solana, ADA at marami pang iba gaya po ng XLM at saka Link. Sa aking opinyon, nakikita ko rito ang isang malaking U-turn o pagbaliktad ng SEC. Matatandaan natin na noong mga nakaraang taon, pilit po nilang sinasabing security ang halos lahat maliban po kay Bitcoin. Pero dahil po sa 68-page guidance na ito, binigyan nila ng breathing room ang market. Ang numerical impact nito ay makikita po sa market liquidity. Kapag ang isang coin ay commodity, mas madali itong i-adopt ng mga institutional exchanges at saka mga bangko. Ang pagkilala kay XRP at Dodge bilang commodities ay isang numerical win dahil binubuksan nito ang pinto para sa mga spot ETF na hindi lang para kay Bitcoin kundi para na rin sa mga altcoins na nabanggit. Ito po ang tinatawag nating regulatory clarity na matagal na nating ipinaglalaban. Ngayon ay pag-usapan naman po natin sina XRP, Dodge at ang kahulugan ng digital commodity. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag ang isang coin ay tinawag na digital commodity? Ayon po sa SEC, ito ay mga assets na ang value ay intrinsically linked sa operasyon ng isang functional crypto system at nakadepende sa supply and demand dynamics. Binanggit nila na si XRP at Dodge ay kailangan para lumahok o gumamit ng mga aspeto ng kanilang kaukulang sistema. Hindi lang yan, kasama rin sa listahan sina ADA, BCH, AVAX, DAT, SHIB at marami pang iba. Para sa aking opinyon,
napakalaking balita nito para sa XRP community. Sa wakas, hindi na lang court ruling ang nagsasabi nito, kundi mismong joint guidance na ng SEC at CFTC. Ang pag-classify kay Dodge at SHIB bilang commodities ay nagpapakita rin na kinikilala na ng mga regulators ang social utility at market demand ng mga meme coins. Ang numerical consistency ng market volume ng mga coins na ito ang nagpilit sa SEC na tanggapin ang realidad. Pero heto po ang catch. Sinabi ng SEC na kung ang mga commodities na ito ay ibebenta sa ilalim ng isang investment contract o gamit ang pangako ng profit mula sa effort ng iba, pwedeng mag-apply ang Howey test at maging security pa rin ang sale o pagbebenta nito. Ibig pong sabihin, ang asset mismo ay commodity, pero ang paraan ng pagbebenta ay pwedeng maging security transaction. Kailangan nating maging mapanuri sa bahaging ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga stablecoins, memes at ang Genius Act. Ayon po sa SEC, ang mga payment stablecoins na sumusunod sa Genius Act ay hindi po ituturing na securities. Ito ay napakagandang balita para sa digital payments ecosystem sa US. Samantala, ang mga meme coins gaya po ng WIF ay inilagay sa kategorya ng digital collectibles, kasama po ng mga NFTs at fun tokens. Ang mga collectibles na ito ay kinikilala bilang representations ng internet memes, trends o artworks. Ang kategoryang digital tools naman ay para sa mga tokens na may practical na function gaya po ng membership, tickets o identity badges. Sa aking opinyon, ang pag-classify kay WIF bilang isang collectible ay isang matalinong paraan ng SEC para i-regulate ang meme coins mania nang hindi po sinasakal ang innovation. Ipinapakita nito na nag-i-evolve na ang pag-intindi ng gobyerno sa digital culture. Ang numerical growth ng NFT at meme coin sector ay hindi na nila pwedeng baliwalain. Pero para po sa mga holders ng stablecoins, ang pagsunod sa Genius Act ang magiging numerical benchmark para sa kaligtasan ng ating pondo. Kung ang stablecoin mo ay hindi compliant, pwedeng ituring pa rin itong security sa ilalim ng mapanuring mata ng SEC. Ang safe haven ay para lamang sa mga sumusunod sa bagong batas. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang pagpapanatili ng Howey test. Kahit may bagong taxonomy, nilinaw po ng SEC na ang Howey test ay mananatiling pundasyon ng kanilang analysis. Gagamitin pa rin nila ito para malaman kung ang isang contract, transaction o scheme ay isang investment contract kung saan ang mga tao ay nag-i-invest at umaasang kikita mula sa efforts ng iba. Ang focus ngayon ay sa digital securities, kung saan ay mga real-world assets o RWAs na inililipat on-chain gaya po ng tokenized stocks. Sinabi po ni Powell at ng SEC na a security is a security regardless of whether it is issued off-chain o on-chain. Sa aking opinyon, dito natin makikita ang line in the sand. Ang SEC ay payag na sa mga tokens gaya po ng XRP at Solana bilang commodities. Pero hindi sila BBTO sa pag-regulate ng mga tokenized stocks at saka financial instruments. Ang numerical shift patungo sa RWA o real-world assets ay ang susunod na malaking trend ngayong taong 2026. Ang bilyong-bilyong dolyar na halaga ng traditional stocks na inililipat sa blockchain ay mananatiling securities sa ilalim ng mahigpit na supervision. Bilang mga investor,
kailangang malinaw po sa atin kung ang hawak natin ay isang digital commodity na malayang i-trade o isang digital security na may mahigpit na rules. Ang 68-page guidance na ito ang ating magiging numerical roadmap para maiwasan ang mga regulated traps sa market. At narito na po ang aking kabuuang opinyon tungkol sa balitang ito. Isa lang po ang dapat nating itanim sa ating isipan. At yan ay ang token taxonomy na inilabas ngayon, kung saan ay ang opisyal na hudyat ng pagtatapos ng war on crypto sa United States. Ang pagkilala kay Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, Solana at iba pang mga digital commodities ay nagbibigay po sa atin ng numerical at legal na proteksyon na matagal na nating inaasam. Ang taong ito, 2026, ay hindi na taon ng pag-aalangan, kundi taon ng pagbuo. Ang mga institution ay wala ng dahilan para matakot na pumasok kay XRP o Solana dahil malinaw na po ang kanilang status. Ngunit, lagi po nating tandaan na ang clarity ay may kasamang responsibility. Habang lumilinaw po ang batas, mas magiging mabilis din ang paghuli sa mga bad actors na gumagamit ng investment contracts para manloko. Ang market ay magiging mas matatag, mas liquid at mas seryoso. Kaya ang tanong ngayon ay handa ka na bang sumabay sa bagong cycle na ito kung saan ang iyong mga paboritong coins ay opisyal na ring kinikilala ng gobyerno? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.